before we start, please subscribe my YouTube channel, The Criswell Abaca Farming. So, it's all about farming. So, for today's video, papakita ko sa inyo. So, dito sa aking Abaca farm, maglilinis ako ngayon. So, ito yung laylay variety. So, karamihan dito sa aking tanim ay laylay variety. Kasi, bakit pinapadami ko yung Abaca, laylay variety, gawa nung hindi man sa market in terms of fiber. Kaya without any further ado, let's start our video. Kailangan, pag mag-umpisa ka, dito ka sa taas, yung mga ganitong mga damo, o yung mga dahon niya, yan ang unahin mo, yung nakakapulupot na mga damo, mga ivy gourd. Yan ito yung malakas na gumagapang sa Abaca. Kailangan may maintenance talaga sa Abaca. Within 5 months, linisan mo na din yung Abaca mo. Mula nung bagyong Tino, hindi ko pa ito nalinisan. Kaya sabay ko na din, pinapalinisan ko yung Abaca ko. Pagkatapos nito ay mag-harvest na ako. Kasi marami nang nag-request sa akin, guys. So ngayon, sa gobyerno natin ay rehabilitate na yung mga Abaca gawa nung mga 1970s, 80s, 90s. So malaki yung kudos ng Abaca dito sa Southern Leyte. Kaya yung mga gobyerno ngayon, mga sangay ng gobyerno ay pinapadami na. So, nagbigay na din sila ng mga ayuda katulad ng cash para sa rehabilitation ng Abaca. So, patatanimin ka ng 100 ka puno ng Abaca, and then i-geotagging. And pag once na prove na mayroon kang tanim na Abaca ng 100 na puno, so yun na. Sila yung mag-approve sa taga Department of Agriculture. Kaya sana tuloy-tuloy na. At saka yung problema talaga yung sa amin na na-encounter bilang isang Abaca farmer, yung virus ng Abaca. Hindi pa talaga na solusyonan sa gobyerno, guys. Sana ma-solusyonan na yung mga virus. Kasi kaming mga farmers ay tanim ng tanim, tapos yung virus atake din ng atake. So sana ma-prevent o ma-cure yung mga virus para yung mga tanim namin ay tuloy-tuloy, hindi masisira. Yun na. So ganito lang maglinis ng Abaca. Tapos pag may makikita ka nito na taha, yung tinatawag sa amin na sagasa, automatic na i-propagate namin. Kasi ito yung mga dapat na i-propagate, yung mga ganitong klaseng Abaca. Yung tinatawag sa amin ay sagasa. Sa likod ito dalawa.
So yung isa nakadikit sa mother plant. Kasi yung mother plant, pag may mga ganitong mga saka matataba, wag mong alisin. Ito lang yung mga sabi sa gasa. Kasi pag once na tinanggal mo to, yung matataba, wala na din siyang magdidipinsa sa kanya, yung mother. Kailan yung mga saka nakadipinsa sa mother plant. Gawa nung pag may bagyo, may hindi madaling mga tumba kasi may mga saka na nakadipinsa. So marami tayong mga nalalaman at saka natutunan about abaca farming. Kasi yung mga abaca ay dito lang sa atin, Pilipinas. Tropical country. Nabubuhay ang abaca. Kaya padamihin natin. Alam naman natin na maraming kagamitan sa abaca. Maganda pag naglilinis ka ng abaca. Ngayon, yung maulan, kasi yung mga damo malambot, madali lang siyang sa bulo. So, ngayon, may trabaho ako, solo lang. Walang tauhan. Kasi may 4 ako na tauhan. Doon nagtatrabaho sa copra dryer. Para pag matapos na, siguro matapos na within this week, yung copra dryer ko. Para na din, mga copra. So that's all for guys. If you like this kind of video, don't forget to subscribe my YouTube channel, Chriswell Abaca Farming. So that's all for guys. Keep safe everyone. So subscribe pa more. And bye-bye.